Live po tayo mula rito sa City of Dreams sa Manila, kung saan ramdam na po sa mga sandaling ito ang excitement habang papalapit na ang Coronation Day para sa Miss Universe sa Lunes. Samantala, tinanggal na raw sa pwesto ang mga pulis na sangkot di mano sa pagtatanim ng ebidensya. Ayon yan kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Oscar Albayalde. Ipinakita ni Senator Panfilo Lacson ang kuha sa naturang mga pulis sa pagdinig kahapon sa Senado. Ayon naman sa Malacanang, hindi raw nila sasantuhin ang mga tiwaling pulis. Depensa naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, hindi lahat ng pulis pasaway. May report si Joseph Morong. But just to impress upon you, Sibak na sa pwesto ang mga tinukoy na pulis ni Senator Panfilo Lacson na nahulikam na nagtatanim umano ng ebidensya sa isang opisina kung saan sila nagsagawa ng Oplan Tokhang. Tinukoy ni Lacson ang mga pulis na mula sa PNP Special Operations Task Group. Well, the Chief PNP have already ordered for the investigation at na-relieve na yung mga tao na yun. Pero pagtitiyak ni Albayalde, This incidents does not bespeak of the level of discipline ng ating, I can assure you that this incidents does not bespeak of the level of discipline that we have here in the Philippine National Police. Especially now that our Chief PNP is so empathic and so emotional on these things. sa Senate hearing kahapon, kaugnay ng dinukot at pinaslang ng Korean businessman na sa GICQ, inilabas ng mga CCTV footage na nagpapakita sa umunoy lantarang pananamantala sa kapangyarihan ng ilang nasa hanay ng pulisya. Ayon kay Senator Lacson, mga pulis daw ang nasa videong ito na ibinigay sa kanya ng di niya pinangalan ng kaibigan. Dito, makikita ang tensyon sa pagitan ng mga empleyado at mga sinasabing pulis na nagsimula ng manduro. Sa isa pang clip, makikita namang inipon ng mga empleyado sa isang kwarto pero habang ginagawa ito, nanduro ulit ang mga nakasibilang pulis sa ilan sa mga naroon at nanampal pa ng isang lalaki. Sa isang clip, makikita rito ang isang naka-jacket at nakakap na lalaki bitbit ang isang backpack na tila may hinahanap o inuusisa. please show that part where yung shabu was being planted doon sa mga drawers. Nagnanakaw pa. Sa isang kuha, ang parehong lalaki makikita may hinahalughog sa isang desk. Ayon kay Lacson, tinataniman na daw ng ebidensya ang naturang lugar habang wala ang mga empleyado. Dahil walang gustong maghain ng kaso, pinakuha ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga CCTV para matukoy ang mga pulis. Pero ayon sa hepe ng pulisya, isolated in the sense na kung hindi nga dapat ito ilamp sa lahat ng anti-drug operations. Hindi naman lahat ng pulis na nag-operate sa anti-drug operations na na-involve sa ating war on drugs ay may utak Santa Isabel. Hindi naman lahat ganun ang purpose. ayon pa kay Senador Lacson, may dinukot din umano ang mga pulis na 3 Koreano at hiningan din ng ransom noong Disyembre at isang negosyante noong Agosto sa May Kawayan, Bulacan naman. Kaya mahirap daw paniwalaan ng isolated cases lamang ang mga ito. It takes time to earn the trust of the people. Sa datos naman, nahawak ni Teresita ang Sinang Movement for Restoration of Peace and Order, 11 kaso ng tokhang for ransom ang kanila nang naitala. At sa kasamaang palad raw, lahat ng biktima ay napilitang magbayad kapalit ng kanilang kalayaan. Ang mga kinidnap na ito hindi naman daw kailanman nasangkot sa kalakaran ng droga. Ang Malacanang titiyakin daw na maparurusahan ang rogue cops na ipinakita sa video. He supports the police operations, and secondly, he will also not allow those so rogue to go undealt with. Kahapon, nanggagalaiti si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay kay G. And I will see to it that they are sentenced to the maximum. You give that power back to me again. I'll execute them, make them curtains. I'll hang them in one day. Isang Black Friday protest naman ang ikinasala ng mga grupong Bayan Muna, Gabriela at Anak Pawi sa tapat mismo ng Camp Crame. Panawagan ng mga grupo, hustisya para sa mga biktima ng tokhang for ransom at extrajudicial killings. Dagdag pa nila, hindi raw magtatagumpay ang kampanya kontra droga dahil marami ang tiwali sa hanay mismo ng mga pulis ngayon natasang magpatupad nito. Joseph Morong, GMA News.